Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking dahala sa gabing marinig. Ikaw ang Ano ang ipinapahiwatig ni Don Pepe kay Giselle sa panaginip niya? Sino ang lalaking pumunta sa Apex? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo. Sa abot kamay na pangarap, welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, hindi pinayagan ni Giselle na makapasok si Moira sa Apex para dalhan ng pagkain si Zoe. Hinarang si Moira ng gwardya. At nakita siya ni Giselle. Sabi ni Giselle, anong ginagawa mo dito? Sabi ni Moira na dadalhan ko ng pagkain si Zoe. Inasar ni Giselle si Moira dahil isa siyang unirang ina. At hindi ito pinaniwalaan ni Giselle. Sabi ni Giselle na pumunta ka dito para mag-spy sa kaso ni Papa kaya ka na andito. At baka nakakalimutan mo na ban ka dito sa hospital. Kaya pinilit pinapaalis ni Giselle si Moira. Sabi ni Moira, alam mo kahit ilang taon pa yung anak ko, she's still my baby. At natawa si Moira at sinabihan si Giselle na hindi mo nga pala may intindihan yan kasi ayaw mo nga ng anak. Dahil pinamigay mo ang anak mo, di ba? Kaya hindi ako nagtataka kung hindi mo alam yung nararamdaman ko kasi kahit nagduwal ka ng bata, never kang naging ina. Wala kang kwentang ina dahil pinabayaan mo ang anak mo. Nagalit si Giselle sa sinabi ni Moira. Sabi ni Giselle, walang hiya ka talaga Moira. Sabi ni Moira, ano, sasampalin mo ko? Bakit? Sa tingin mo ba ikakabuti mo yan bilang isang tao? Habang si Giselle ay nagtitimpi lang ng galit niya at tinitigan niya si Moira. Sabi ni Moira, kung ako sa'yo, sasampalin ko ang sarili ko gabi-gabi dahil ang hirap isipin na may isang bata na nangangailangan ng protection mo pero pinabayaan mo siya sa mundo. Dumating naman si Annalyn at narinig niya ang sinabi ni Moira sa tita Giselle niya at sinabihan niya, si Moira na tama na po. Paul na yung sinasabi mo kay Ma'am Giselle. Napatingin si Moira kay Annalyn at sinabi, alam ko, so what? Pag si Giselle nagsasabi ng masama tungkol sa amin ni Zoe, okay lang. Pero pag ako hindi. Sa galit ni Giselle, sinabihan niya si Moira na lumayas ka na at hinila niya ito palabas at nagpumigla si Moira at ayaw umalis. Dumating naman bigla si Robert at inawat ang dalawa. Sabi ni Robert, ate, tama na. Nagsumbong si Moira kay Robert na sobra na ang ate niya. Ban na nga siya sa hospital pati ba naman pagdala ng pagkain para kay Zoe, bawal din. Sabi ni Robert, Moira, wala kaming tiwala sa'yo at isa pa, baka pag nalaman ni Papa na naandito ka, baka mas lalo siyang magkakasakit. Sabi naman ni Moira kay Robert, kapag naandito ako masama ako, kapag hindi niyo naman ako nakikita masama pa rin ako, so anong gagawin ko? How can I find my little place in this family? Sabi ni Robert, you had your place in this family pero ikaw mismo ang nagsunog sa lugar mo. So don't ask for it back dahil mahirap magtiwala sa isang taong katulad mo na sinungaling. At sabay hinila na siya ni Robert palabas ng Apex. Galit naman na nagpumigla si Moira at sinabi na it's unfair. Naiwan si Annalyn at Giselle na nakatingin lang. At sinabihan ni Annalyn si Giselle na wag na lang niyang pansin ang mga sinabi ni Moira. Sabi ni Giselle na may point naman si Moira. I don't compare mothers kasi kanya-kanya naman yan. Everyone tries to be the very best that can be. Bad part is I think I'm the worst of them. And that's the burden I carried every night. Kung alam mo lang. Naiiyak na si Giselle kaya nagpaalam na lang siya kay Annalyn. Naawa naman si Annalyn sa tita Giselle niya at pinagmasdan niya itong palayo. Pinuntahan ni Giselle ang papa niya sa ICU at doon siya umiyak dahil nasaktan siya sa mga sinabi ni Moira sa kanya. Umiiyak siya habang humihingi ng tawad sa anak niya at hindi siya naging matapang para sa kanya. Maya-maya ay may biglang tumawag ng pangalan niya at tinawakan siya sa balikat. Ikinagulat ito ni Giselle dahil nakita niya ang kanyang papa. Napatayo si Giselle at biglang napayakap siya sa kanyang papa at sinabi na huwag siya nitong iiwan at sobra niya na itong namimiss. Sabi ni Don Pepe na tahan na anak habang hinahaplos nito ang mukha niya at sinabing magkakasama mo na siya. Ikinagulat ito ni Giselle at tinanong niya ang papa niya na kung ano ang tinutukoy niya. Nakangiti lang sa kanya nakatingin si Don Pepe kay Giselle at maya-maya ay bigla itong nawala dahil nananaginip lang si Giselle. Samantala, inuwi na ni Carlos sa bahay nila si Lynette para makapagpahinga na din dahil pati si Jiang Susan ay nasaktan na niya sa sobrang takot na nararamdaman niya. Kakaligo niya lang at habang nagsusukray siya ay napansin niya na naglalagas ang buhok niya. Ikinatakot na naman ito kaya umiiyak siyang tinanong si Carlos kung bakit naglalagas ang buhok niya. Anong nangyayari sa akin? Kung may sakit ba ako or mamamatay na ako? Umiiyak na tinatataranta si Lynette at niyakap na lang siya ni Carlos para i-comfort at sinabi ni Carlos na walang mangyayari sa'yo.
Pinakalma ni Carlos at sinabihan niya na hindi ka mamamatay, huwag kang matakot. Ipapagamot ka namin, kaya ipinag-alalanan ni Carlos ang kalagayan ni Lynette at kailangan niya nandalin si Lynette ay Doc Evangelista para matulungan ito. Samantala, kinabukasan ay muling nagpunta si Justin sa Apex para magmasid at bisitahin muli si Don Pepe. Madaming na nakakakilala sa kanya at kalat na sa Apex ang misteryosang babae na si Justin. Tinanong ni Giselle si Annalyn tungkol sa babae na pinag-uusapan sa Apex. Nasabi ni Annalyn kay Giselle na nakausap niya na ito at sinabi niya na kilala niya si Don Pepe. Naalala din ni Giselle na siya ang lumapit sa kanya na babae at pinagsabihan siya nito. Ipinag-alala ito ni Giselle kaya ipinagtanong niya din ito sa mga nurse ng Apex. Ipinahanap ito ni Giselle at may nakapagsabi na nakita na dito kaya dali-daling sinundan nila Annalyn at Giselle at ibang nurse ng Apex. Naabutan nila si Justin na paalis na. Sinabi ni Giselle, "Excuse me," napalingon naman si Justin. Nagpakilala si Giselle kay Justin na siya ang anak ni Pepe Tanyag. Kaibigan mo daw siya. Siguro naman hindi ikaw ang mastermind na nagpakidnap sa kanya at nagtangka sa buhay niya, di ba? Ikinagalit ito ni Justin. Sumagot naman si Justin kay Giselle at sinabi, "Hindi mo pa nga ako kilala pero pinagbibintangan mo na ako. Pero kung may pagtatangkaan man ako dito, ay hindi yung papa mo, kundi ikaw." Ikinagulat ito ni Giselle kung bakit ganun ang tono ng pananalitan Justin sa kanya. Sabi pa nito na sana ikaw na nga lang ang napahamak at magpapaparty pa sana ako. Sa galit ni Giselle at nasabihan niya ito ng bastos ka, sabay sampal niya kay Justin. Pinigilan ni Annalyn ang tita Giselle niya pero gumanti si Justin at bigla na rin sinampal si Giselle na ikinatumba niya. Napasigaw naman si Annalyn at lahat sila ay nabigla sa ginawa ni Justin kay Giselle. Inawat naman ito ni Annalyn at tinanong niya si Justin na sino ka ba talaga? Bakit mo sinakpan si tita Giselle kung kilala mo si Lolo? Bakit hindi ka magpakilala sa amin? Pero tiningnan lang ni Justin si Annalyn at bigla itong tumalikod at iniwan silang walang nakuwang sagot. Sabi ni Giselle, bastos pala ang babaeng yan. Nagtaka naman ang lahat ang nasaksihan nilang ugali ni Justin na tila ba may tinatagong galit kay Giselle. Kaya nagkatingninan ang mga marites ng Apex. Samantala, may lalaking dumating sa Apex para bisitahin din si Don Pepe. Bagong karakter siya, ang tatay ni Justin at kilala din siya ng mga tao sa Apex at siya din ang dating nobyo ni Giselle. Nasa lubong niya si Justin at nakita niya itong galit na galit. Tinanong siya ng tatay niya kung anong nangyari at hindi maipinta ang mukha niya. Sabi ni Justin na nasampal siya ni Giselle Tanyag. Sabi ng tatay niya na baka kasi may ginawa ka o nasabi kang hindi maganda sa kanya. Hindi na sumagot si Justin at bigla na lang niyang iniwan ang tatay niya. Pinagtaka naman ito ng tatay niya kung bakit sobrang nagalit ito at kung ano ang nangyari. Kaya agad niyang pinuntahan si Giselle sa opisina niya. Malalaman na kaya ni Giselle na si Justin ang anak niya? Ano ang pakay ng nobyo ni Giselle sa kanya? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.